So guys, for this video nga pala guys, ay andito ako ngayon kila ate. Kaya naisipan kong buksan yung photo album nila. Ako na to dati guys, pero gusto ko ulit tingnan kung ano yung itsura ko noon. Pero wala pa naman nagbago, ganun pa rin, maganda pa rin, o diba? Joke lang po. So ayan na nga guys, kung nakikita nyo ay pahit ako dati niyan guys. Dahil nga, naglilihi na ako niyan guys, na walang kaalam-alam yung mga magulang ko na naglilihi na ako niyan guys. Kasi nagtataka sila noon sa akin kung bakit hindi daw ako lumalabas. Alam naman natin dito sa Pangasinan, usong-uso din yung mga sayawan. Siyempre dahil sa dalaga tayo, inaasahan din nila na kikisayaw tayo, di ba? Imbis na makijoin ako makisayaw noon, pero hindi ako nakisayaw dahil nga puro tulog na lang yung inaatupag ko noon. Kaya nagtataka sila sa akin noon. Kasi lang ate ko ay buntis na siya noon. Hindi ko alam kung ilang months o diba. Ako naman ay naglilihi na rin dyan. Pero pinag-usapan namin ng aking asawa noon na sabihin kay tatay. Pero saka na namin sabihin yun kapag nakauwi na kami noon ng Isabela. Dahil nga sa natatakot kami kay tatay noon kung anong pwedeng mangyari. Nung halata na yung tiyan ko, ayan, nag-decide na rin kami sabihin kila nanay at tatay. Alam niyo ba yung feeling guys na sobrang natatakot ka at kinakabahan dahil nga sa aamin ka na buntis ka na? Dahil kasi iba yung ugali ng tatay ko noon kaya sobrang natatakot ako. Dahil nga sa gusto nila si Mister, ayan, pumayag na rin sila at hindi sila nagalit kaya thanks God na wala yung kaba ko. Tandaan ko nun guys ay tumakbo ako at pumunta ako sa tito ko para doon ako mag-stay para siya na lang ang aamin. Kasi sa sobrang takot ko guys na hindi ko alam kung ano yung gagawin ni tatay kapag umamin kami. Kahit sobrang dilim nun at walang ilaw sa daan, pumunta pa rin ako, hindi ako natakot pumunta kay tito ko nun. Dahil nung kami ay inaapin yun ni tatay ay doon kami tumatakbo sa tito namin, yung kapatid ni tatay. Sobra ang tatay namin guys noon kung alam nyo lang. Ang dami namin naranasan sa kanya. Pero thanks God at ngayon ay nagbago na siya. So guys, balik na tayo sa kwento. Nung natapos ng umamin yung asawa ko na buntis ako ay agad-agad naman akong sinundan ni nanay doon kila tito ko. At tanggap na daw ni tatay dahil wala naman na silang magagawa dahil andyan na nga diba? Kaya sabi ng nanay ko ay umuwi na daw ako. Sobra guys. Ganito pala yung feeling kapag aamin ka is kinakabahan ka. Dahil nga sa kakasal pa lang ni ate, ay ayan na at ako ay naglilihin na rin. Di naman pwedeng ikakasal din ako agad kasi nga may kasabihan tayong sukob. Kaya hindi na muna. Nag-antay pa kami ng ilang taon bago kami ulit ikinasal. Hanggang sinilang namin yung aming panganay at nung 3 months na siya ay doon na kami nag-decide ng magpakasal. Sobrang sarap balikan yung mga alaala dati. Habang tinitingnan namin yung mga pictures dito ay nagkukwentuhan kami about sa nangyari at nakaraan. Sobrang nakakatawa lang kasi naalala mo lahat ng mga kalokohan noon. Pero ngayon, may mga sari-sarili lang kaming pamilya. Kung mag-BF at mag-GF pa lang kami ng aking asawa noon ay ayan at sumama rin si nanay doon sa kasal ni ate. Dahil nga rin sa gusto na rin ako ng aking binan, kaya ayan, niyaya din namin siya na pumunta sa kasal ng ate. Sobrang taba pala ng aking biyanan dito at sobrang lakas niya pa noon. Ngayon ay wala na siya. Nung nakita ko itong picture na to, ay sobrang namiss ko yung aking biyanan. Kaya napakaswerte ko dahil binigyan ako ng mabait na biyanan. Kaya miss you na, gabayan mo kami lahat. Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Jackie. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at tapusin ang video. Thank you guys!